Tawag ng plauta ni Krishna. Minsan habang malalim sa meditasyon sa bundok Kailash, narinig ni Panginoong Shiva ang kaakit-akit na tunog ng plauta ni Krishna. Ang matamis na himig ay labis na humalina sa kanya. Hinila siya sa isang estado ng malalim na samadhi. Hindi niya mapigilan ang sarili at sinundan niya ang banal na tunog na nagdala sa kanya sa sagradong lupa ng Brindaban, kung saan si Panginoong Gopinath ay naghahanda para sa Maharasa Lila kasama ang kanyang minamahal na mga gopi. Pagdating sa pasukan ng Rasa Istali, sabik na sabik si Panginoong Shiva na lumahok sa banal na sayaw. Gayunpaman, siya ay pinigilan ni Yogamaya na nagsabi, walang lalaking maaring pumasok maliban kay Krishna. Upang makasali sa Maharasa, kailangan mo munang mag-anyong gopi, isang dalagang tagapaggatas ng Braja. Naaliw si Shiva at nagtanong, paano ako makakakuha ng anyo ng isang gopi? Pinayuhan siya ni Yogamaya na humanap ng pagpapala kay Brinda Devi na maaring magkaloob ng nais niyang anyo. Sinunod ni Panginoong Shiva ang payo ni Yogamaya at lumapit kay Brinda Devi na nagsabi sa kanya na maligo sa tubig ng Manasarovara sa Brindaban. Pag-ahon mula sa lawa, nagulat si Shiva na makita ang sarili na nagbagong anyo bilang isang napakagandang gopi. Sa kanyang bagong anyo, dinala siya ni Brinda Devi sa isang lihim na sulok ng Rasa Istali, kung saan siya ay taimtim na nanalangin upang makamit ang prema bhakti mula kay Sri Sri Radha at Krishna. Nang magsimula na ang Maharas, sumayaw si Panginoong Krishna kasama ang lahat ng gopi, kabilang si Shiva na nakabalat kayo bilang isang gopi. Ilang sandali, ang sayaw ay nagpatuloy ng may perpektong pagkakaisa. Ngunit kinalauna napansin ni Krishna na may kakaiba. Sinabi niya, hindi ko nadarama ang karaniwang kaligayahan sa ating sayaw, para bang may ibang lalaki sa ating hanay. Kaya't inutusan niya si Lalita Devi na suriin ang lahat ng gopi upang tiyakin na walang lalaking nagtatago sa kanila. Maingat na siniyasat ni Lalita Devi ang bawat gopi. Itinaas ang kanilang belo, ngunit wala siyang nakitang kakaiba, hanggang sa matuklasan niya ang isang gopi na may 3 mata. Naguluhan, iniulat niya ito kay Krishna na inutusan siyang dalhin ang gopi sa kanya. Nang makita ni Krishna ang gopi, bigla siyang tumawa at sinabi, O Gopisvara, natutuwa akong makita kang ganito. Ngunit alam mong ang sayaw na ito ay hindi para sa mga may bahay. Ngayon na natupad mo na ang iyong hangaring makilahok, ipagkakaloob ko sa iyo ang tungkulin bilang tagabantay ng rasa. Mula ngayon, ang lahat ng gopi ay magbibigay galang sa iyo at hihingi ng iyong pagpapala upang makamit ang Gopi Baba. Ang kaganapang ito na isinasaad sa Garga Samhita ang nagpapaliwanag kung paano naging kilala si Panginoong Shiva bilang Gopisvara Mahadev. Bilang Isvara o tagapamahala ng mga gopi, itinalaga siya ni Krishna bilang tagabantay ng entrada ng Rasa Lila. Kaya't nabigyan siya ng isang natatanging papel sa walang hanggang pagdiriwang ng Brindaban. Mula noon, walang sino man ang makakapasok sa Rasa Mandala nang hindi humihingi ng pahintulot kay Gopisvara Mahadev. Si Gopisvara Mahadev ay may natatanging lugar sa puso ng mga deboto sa Brindaban.
Mismong si Krishna ang nagpahayag sa lahat ng mga gopi ay dapat magbigay galang kay Panginoong Shiva at humingi ng kanyang pagpapala upang makamit ang Gopi Baba. Binabanggit sa Srimad Bhagavatam na ang mga gopi ay sumasamba kay Panginoong Shiva sa Brindaban. Nananalangin na biyayaan sila ng pagkakataong maangkin si Krishna bilang kanilang kabiyak. Ang pagsambang ito ay hindi lamang isang ritual kundi isang taus-pusong panalangin upang mapailalim ang kanilang debosyon at pagmamahal kay Krishna. Bilang pinakadakilang Vaishnava, si Panginoong Shiva ay iginagalang ng mga debotong nauunawaan ang kanyang natatanging katayuan. Haribol.